Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, isang kababayan na naman po nating OFW ang humingi ng saklolo sa Kilos Pronto. Siya po ay si Sherlita Mendiola na isang domestic helper sa bansang Kuwait. Ayon po sa kanya, tapos na raw ang kanyang kontrata bilang isang domestic helper sa naturang bansa. Pero ang kanya raw amo, itinago ang kanyang mga dokumento kasama na ang kanyang passport. Bukod pa raw dyan ay 3 buwan na rin daw siyang hindi pinapasahod ng kanyang demonyong amo. Nag-ugat raw ang problemang ito nang sabihin niya sa kanyang amo na hindi na siya magre-renew ng kanyang kontrata. Hindi pa sila nakikipag-ugnayan sa Cinderella Manpower Services Incorporated, ang ahensyang nagpaalis kay Sherlita. Alright, Tolben, Alex, ito, nakasama natin ngayon sa studio itong asawa ni Sherlita na si Aris Mendiola. Sir Alex, good evening ho. Good evening po, magandang ito. Alright. So, yung misis mo, naroon pa sa Kuwait, naroon pa sa kanyang amo na Arabo sa Kuwait? Yes, sir. Sa mga oras na ito? Yes, sir. Alright. Sinabi niya rin na hindi rin siya pinapasweldo? Hindi na rin po. Mula po nung nag-endo siya nung last sa February. Pero mga 3 buwan, mga approximately wala na. Wala ba siya pagkakataon na lumabas ng bahay para tumakbo sa embahada, humingi ng saklolo sa polo? Nakakaalis po sila pag kasama lang po yung amo nila before. Kasi may passport pa siyang hawak. So nung itong huli, wala na. So pag day off niya, walang day off na ngayon? Meron pong day off, kaya lang itong huli na, kasi nagka-problema na sa amo niya, hindi na sila nakakalabas, sir. Hindi na nakakalabas. Kulong talaga. Oo. Wala rin nga makontak. Pinapahiram po yung cellphone nila after lang ng duty niya. So mga oras lang din ang pagitan, kinukuha rin ulit. Okay. Alright, Tolben, Alex, tumawag po ang Kilos Pronto Cinderella International Manpower Services Incorporated at sumagot sa amin si Lorna Romero, ang mismong may-ari ng naturang ahensya, na itong ahensya na ito, Tolben, Alex, ay siyang nagpaalis dito kay Sherlita. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag. Kasi ganito yan. Kasi hindi ako pwedeng magbigay siya ng statement kasi i-check ko muna ito sa FRA namin sa Kuwait. Pwedeng i-release kasi hindi ko alam yung status nito kung kaninong tao ito Kasi ngayon, Friday ngayon, walang office ang Kuwait. Mahirap mag-communicate kasi wala silang office. Ang office nila mas Sunday pa. Hindi ako mag-comment kasi mahirap ang comment na hindi ko alam yung status ng tao kasi kung sino nag-deploy nito. Mukhang may problema. Ito ang nakakalungkot, Tolben. Talagang nalagay siya sa alanganin, Lex, dahil finish contract. Oo nga. Wala pang sweldo, hindi makaalis, talagang kinulong na. Ang tawag dito, Tolben, hindi na domestic helper, slave na ang ginawa. Gano'n na, ano pa bang tawag dyan? Napansin nyo kanina, yung salita nung nasa sa agency, na para bang wala silang alam, mukhang mga eng-eng. Natural, sila ang unang nakakaalam, first responder, sila nagpadala noon. Of course. Bakit sila ngayon parang umaatras? Kita mo naman mga kumag Kasi wala nang budget. Wala nang hindi na pinapasweldo, so wala nang kinakalta sa sweldo. Pati kumita na sila. Kumita na. Ngayon dapat malaman yun, papabalik sana. Sige. Nasa linya po ng aming telepono ngayon si Ma'am Josephine Tobia, ang Head Advocacy Social Marketing Division ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang gabi po, Ma'am Josephine. Magandang gabi po sa inyong lahat. Opo. Ma'am, live po tayo sa PTB4. Live din ho tayo sa Kilos Pronto FB page. Napapanood ho tayo worldwide. Ilalapit lamang ho namin itong problema ni Aling Sherlita na sa mga oras na ito ay naroon sa Kuwait, nagtatrabaho sa isang pamilya ng Arabo, pero finish contract na ho siya, pero hindi rin siya pinapasweldo, alang day off. Ngayon gusto na hong umuwi, yung kanyang mister ay narito sa aming tanggapan ngayon sa Kilos Pronto. Opo.
ang tanong, ma'am, matutulungan po ba natin na mapauwi na lang itong si Aling Sherlita kasi hindi na rin ho pinapasweldo. Parang iniwan na rin sa ere ng kanyang lintik na ahensya. Dahil kumita na, pinagkakitaan na, iniwan na yung pobre ngayon sa ere. Tangi ang mister niya na lang, lumapit sa amin, humingi ng tulong dahil walang malapitan, Ma'am Josephine. Yes po. Tutulungan po natin siya makabalik ng maayos at kung matitrace natin yung kanyang agency at malaman kung paano natin singil kung ano mang unpaid salaries niya sa kanyang pinagtatrabahuhan, hahabulin po natin siya. Patatawag natin yung agency. Ang question, ma'am, para sa kapakanan na rin ng mga karamihan natin na may mga asawa ng mga DH sa ibang bansa, pag nag-finish contract na ba, wala nang pakialam ang ehensya pag nagka-problema, kagaya nito, may problema, finish na rin ba? Pag finish contract, finish na rin ang kanilang responsibilidad? Well, dapat hindi ganon. Tulong talaga sa welfare ng mga kababayan natin, lalo na yung mga ganyang recruitment agency. Kailangan hanggang makauwi, makabalik dito, matutulungan nila. Actually, yan ang inuutos sa atin ng ating mahal na secretary na yung ating mga recruitment agencies na magkaroon rin sila ng mga welfare officers para ma-orient sila on how to take care of the workers na dinideploy nila. Alright. Ma'am, ganito na lamang po para mapabilis ho tayo. Siguro sa Monday, dahil Friday na ngayon, Tolben, Alex, Monday ho, sasamahan ho ng staff namin dyan sa yung tanggapan itong mister ni Sherlita para maibigay niya. Alam ho namin, identified namin yung kanyang agency at alam din ho ni mister kung saang address dyan sa Kuwait para matawagan ho ninyo ang inyong mga staff dyan sa Kuwait, mahila itong itong si Sherlita at maiuwi dito sa ating bansa, Ma'am Josephine. On Monday po, pwede ho ba? Opo. Alright. Papuntahin na lang po sa Monday at we will attend to her. At Alright. yung staff ninyo po kung maipadala na sa amin lahat ng information so that we can call up our officers. Alright. Well, wala pa man, ma'am. Kami ho'y nagpapasalamat na, Ma'am Josephine Tabia, ang Social Marketing Officer ng OWA. Sir, Lunes narinig na ninyo, ano? Dalhin nyo na lahat ng dokumento, mga ebidensya, etc. Para mapabilis, maiprocess kagad, matawagan ang gagawin ng OWA, tatawagan lang yung opisina nila doon, o papuntahan yung misis mo, at sasabihin sa Arabo, gusto nang umuwi nito dahil wala nang kontrata yan. Pero ako to, Lerwin, bago muna, wag nating iligtas itong babae ito, ano? Hindi kami pumapato sa babae, pero pwede namin kagalitan. Sige. Lorna Romero, makinig ka. Hindi pwedeng ikaw eng at sasabihin mo, hindi mo alam. Importante malaman mo, sabi nga na Tula Erwin, may proseso pagdating doon sa mga finish contract. Dapat inaayos nyo, kayo mismo gagawa ng paraan na finish contract ka na, liga na, uwi ka na. Pero sabi mo nga, dahil tapos na, wala nang pakinabang, itong mga oportunistang mga kulokoy na to, ay kay na to, hindi pwedeng iligtas yan. Kung mga agency nakikinig sa atin, bear in mind, integrated hybrid public service ho kami. Yung mga kasamahan natin sa gobyerno, tutulong. Ito, pag nalaman to, nako, ito dapat sa POEA, pag mga ganitong klaseng lisensya ng services, bawiin na. Cinderella. Hindi po hanggang alas 12 na lang kayo. Oo nga, no? Cinderella Oo nga, baka biglang yung mga dagaryan. Cinderella International Manpower Service. Nagbabago Walang kwenta. Galing. Iwasan nyo na pag alas 12 magmumukhang dagayan sa sinasabing kalabasa. Nagbabagong anyo kayo, ha? Sakto yan, alas 12. Hanggang alas 12 na lang kayo, ayusin ninyo yan. Pag hindi nyo napauwi si Sherlita, sarado ang inyong Ay, sarado. Finish contract na rin kayo sa POEA. Naku po.